ngayong taon, wala na munang ipoprosesong permanent resident visa applications mula sa parent o grandparent ng sponsor o sponsorship applications para sa parent at grandparents. I know for many families, especially in the Filipino community, this is emotionally challenging. Kasi parents and grandparents are not, for me personal ko lang to, not as an immigration consultant, they're not temporary migrants. Why? In my own personal opinion, because they come with guaranteed housing. Di ba may mga anak? May either anak or you have, children or grandchildren. So they come to Canada with already a guaranteed housing, financial support from either their children or grandchildren, and then they play a vital role in family life, including childcare and elder support. Paglilinaw ni Immigration Consultant Marjorie Newman, nakahintuman pansamantala ang programa, available pa rin daw ang option ng Canada Super Visa ngayong 2026 para sa mga magulang o lolo't lola ng Canadian citizens at permanent resident. Multiple entry ang Super Visa kung saan maaaring manirahan sa Canada ng 5 taon nang hindi kinakailangan umuwi ng Pilipinas. Valid ito hanggang 10 taon. I know medyo mahirap because there's an income requirement and then yung insurance pa. So it's still a temporary resident status. It does not provide the security and stability of permanent residence. Pagkakataon sana ito para sa ilang mga kababayan na madala ang kanilang mga magulang sa Canada. Tulad ni Ernesto Pascua sa Vancouver. Di pa rin daw kasi sila eligible para mag-sponsor ng Super Visa. Ito, matapos tuldo ka ng gobyerno ang dapat sanang home care pathway ng misis niya. Hindi naman kaya naman kagad-agad na para paggastusan, di ba? So, nung nakaipon na or nakahanap na, medyo okay na yung career or yung trabaho, nagsama-sama na ulit kami. Dahil sa mga nagbabagong polisiya sa immigration, di raw niya maiwasang isipin kung gaano pa katagal ang hihintayin para mabuo ang pamilya sa Canada. Nalungkot kasi medyo matatagalan pa ulit na makuha namin sila dito. Si Ahmed Tila naman nakakakuha lang ng Canadian citizenship, halo raw ang nararamdaman sa mga reforma ng ahensya. Siya na lang daw muna ang dumadalaw sa magulang sa Pilipinas. Mixed feeling kasi una, alam ko naman na nandyan pa naman yung option na katulad ng Super Visa and a regular tourist visa. Pero medyo nanghihinayang din ako dahil, di ba, paano pag gusto nilang mamalagi dito ng mas pangmatagalan, lahat tayo medyo tumatanda every year at saka nag-iiba rin ang priority sa buhay. Families understand the need for yung proper management, like good administration, right? With the application. But I hope that Canada continues to recognize that parents and grandparents are anchors of immigrant families. They're not a burden on the system. Patuloy namang ipoproseso ang mga PR applications para sa parent at grandparent sponsorships na natanggap noong 2025.